Kung sasabihin mo yung epekto nito, malaking factor yung talagang sabihin natin kasi naiiba yung social in a relationship dito eh. So yung social skills definitely parang ang tendency nagiging dependent ka in such a way kasi may mga AI na apps na ang nangyayari, naalala ko kasi meron ako naging pasyente last week sabi na ang kinakausap niya 'pag may problema siya, yung AI na ginagamit niya, na na-create niya yung certain na person na yon. 'Pag may problema siya, sinasabihan niya yon. Sabi ko nga, "Eh, hindi naman tao yan, walang emosyon yan. So paano ka matutulungan yan?" Sabi niya, parang mas nagiging confident daw siya na masabi yung problema niya sa gano'n kaysa sa mga magulang niya, of which is nakakabahala. Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung nagiging dahil una-una walang emosyon yun. So definitely program lang yung mga sinasabing Mhm. kung ano mang conversation ang binibigay nitong AI na 'to na 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 impersonification ng mukhang tao lahat Mhm. at saka kinakausap siya. Second, 'pag yung ganyan yung mangyayari nalilimitahan din yung pamamaraan mo kung papaano ka talagang sasabihin mo kasi na-express mo siya. In fact, merong certain group na nangyari before na dahil nagawa itong AI na 'to na ginawa nilang parang boyfriend din. Mhm. Merong sa Mm. ano na nagiging boyfriend na nila yung parang paano ka magkakaroon ng isang boyfriend na wala namang ano yun, totoong feelings yun at saka yung nagagamit mo lang siya na hindi mo talaga alam and definitely alam mo namang hindi mo magiging Mhm. karelasyon yan. Pero nagiging karelasyon nila dahil kasi masyado na sila nagiging attached doon. Kaya Pero siguro Mm. sinasabi natin sobrang paggamit na rin ng mga ganyang klaseng mga tools. Oo. Doc, ano ang, kumbaga ano ang basa mo sa ganitong, sitwasyon? Parang yung mga ano ngayon, yung mga tao or lalo na yung mga kabataan, kabataan, oo. mas nakadepende na mas gusto nila yung mga artificial, yung mga ganito, kesa yung human interaction? Ah, oh definitely. Yun Oo, nga yung ano nakakalungkot do'n kasi 'pag nalilimitahan ng human interactions, there's a tendency talaga na mas magkakaroon sila ng sabihin natin mas stressful yung situation na 'pag nakakausap na sila ng totoong tao and then may mga demands or requirements na ganito, ganito. Lalo na kung sa pagtatrabaho na talagang face to face na yung katrabaho mo, parang hindi ka nasanay. So mas madali kang ma-frustrate, mas madali kang ma-stress, din yung possibility na magkaroon ka ng anxiety or even mag-escalate to depression pwedeng mangyari kasi nga hindi ka nasanay na ang kausap mo talaga ay totoong tao.